Isang OFW na nagdala ng ipinagbabawal na gamot sa China ang hinatulan ng kamatayan. Niloko nga lamang ba siya ng pinagkakatiwalaang kaibigan o kusang loob niya itong ginawa? Ano ang nagawa ng Administrasyong Noynoy Aquino para sa kanya at sa iba pang mga nahatulan? Nahuli kaya ang kaibigang nagtraidor sa kanya? Alamin natin ang malungkot na buhay ni Sally Ordinario Villanueva, isang OFW na gagawin ang lahat para sa pamilya. Tara, alamin natin sa history. Panimula. Si Sally Ordinario Villanueva ay tubong Isabela. Panganay siya sa mga anak ng mag-asawang Peter at Edith Ordinario. Noong dalaga pa si Sally ay nagtatrabaho siya bilang isang tindera sa terminal ng bus. Dito niya nakilala si Hilario Ariong Villanueva, isang bus driver. Sa umpisa ay tutol ang mga magulang ni Sally sa pagmamahalan nila ni Ariong dahil malaki ang agwat ng kanilang edad. Ngunit ipinaglaban ni Sally at Ariong ang kanilang pagmamahalan na nauwi sa kasalan at ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng dalawang anak na babae, si Princess Joy at isang lalaki na si Lexbert. Nanirahan sila sa bayan ng Jones sa Isabela. Naging puno ng pagmamahal at kasiyahan ang kanilang buhay. Ngunit habang tumatagal, lumalaki na ang mga bata at lumalaki na rin ang kanilang gastusin. Nahihirapan na silang pagkasyahin ang kinikita nila sa kanya-kanyang trabaho. Dito na naisipan ni Ariong na magtrabaho sa ibang bansa. Bilang ama ng tahanan ay nais niyang mapaghandaan ang kinabukasan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang edukasyon ng kanilang mga anak. Sa umpisa ay tutol ang kanyang pamilya dito, ngunit naintindihan din naman nila sa huli kung bakit kailangan gawing ito ng kanilang ama. Sa basbas ng kanyang pamilya ay inumpisahan na ni Ariong kasama ang iba pang kaibigang driver ng bus at nag-apply sila sa isang recruiter. Ibinenta ni Ariong ang isang alagang baka nila at nangutang para sa placement fee na kinakailangang ibayad sa recruiter. 3 araw bago ang sinasabing paglipad ni Ariong papuntang ibang bansa ay ibinalita sa kanya ng isang kaibigan na hindi na nila makontak ang recruiter at nang puntahan nila ang opisina nito ay nakakandado na. Nabiktima sila ng isang peking recruiter. Hindi nawala ng pag-asa si Ariong. Muli siyang nag-apply sa isang recruitment agency at muling naloko. Bigong-bigo si Ariong. Labis niyang ikinalungkot na kahit lumaban siya ng patas sa buhay at ang ibinayad niya ay mula sa sariling pagod at hirap sa pagbabanat ng buto ay nagawa siyang lokohin ng mga peking recruitment agency at tuluyan ng mawala ng pag-asang makakapagtrabaho pa sa ibang bansa. Idinaan ni Ariong sa alak ang kanyang lungkot at pagkadismaya. Isang araw na umuwing lasing si Ariong. Dito nasabi ni Sally na kung hindi sinuswerte si Ariong ay susubukan niyang siya naman ang mag-apply. Ngunit tutol dito si Ariong. Ang natitira na lamang nilang ari-arian ay ang pamana ng kanyang ama na bahay at lupang tinitirahan nila. Wala na silang maisasanla at wala na ding maibibenta. Bukod pa ang mga utang na binabayaran nila sa mga nahiraman ni Ariong para sa placement fee. Sa paglipas ng mga araw ay bumalik na sa normal ang buhay ng mag-asawa. Isang kahig, isang tuka hanggang sa mayroong isang babae na lumapit kay Sally habang ito ay nagtatrabaho sa terminal ng bus. Nagpakilala ang babae bilang recruiter. Sa umpisa ay duda si Sally dahil 2 beses nang naloko ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ng recruiter na marahil ay hindi rehistrado ng POEA ang napuntahang recruitment agency ng kanyang asawa at sinabi nitong si Sally mismo ang mag-aasikaso ng kanyang papel kaya makakasiguro siyang lehitimo ito. Palihim na inayos ni Sally ang kanyang mga document at papel. Isinanla niya din sa isang tiyahin ni Ariong ang natitira nilang lupa upang magkaroon ng pambayad sa placement fee. Dahil lehitimo ang recruitment agency na napuntahan ni Sally, ay mabilis na naasikaso ang kanyang mga dokumento na kinakailangan. Nabalitaan ito ng mga magulang ni Sally at sinubukan siyang pigilan sa pag-alis. Natatakot silang magaya si Sally sa mga nababalitaan sa telebisyon na mga inabusong OFW. Maging si Ariong ay tutol din, lalo na at siya ay 2 beses nang naloko ng mga recruiter. Ngunit sa huli ay pumayag na din ng mga ito, lalo na at hindi talaga mapigilan si Sally sa kanyang desisyon. Pangingibang bansa. Taong 2007 na aprobahan at nakaalis ng bansa papuntang Macau bilang isang domestic helper si Sally.
1 taon ang kanyang kontrata sa bansang ito. Sa Pilipinas ay nabayaran nila ang mga utang at medyo nakagaan-gaan din sa buhay ang kanyang pamilya. Kumuha din ng isang kasambahay ang kanyang asawa upang may mag-asikaso sa kanilang bahay at sa mga anak habang siya ay nagpatuloy sa pagiging bus driver. Madalas na nakakausap ni Sally sa telepono sina Aryong at mga anak niya at masasabing naging maayos ang pagtatrabaho ni Sally sa Macau. Mabilis na lumipas ang 1 taon, ngunit hindi maaaring i-renew ni Sally ang kanyang kontrata sa Macau at kinakailangang umuwi siya ng Pilipinas at doon muling mag-apply ng trabaho. Malapit nang umuwi si Sally nang magkakilala sila ni Mapet Cortez o kilala din bilang si Tita Kakayan. Kinaibigan siya nito at nagkamabutihan sila ng loob nang malamang pareho silang tubong Isabela. Inalok siya nito ng trabaho bilang isang messenger. Magde-deliver daw siya ng mga cellphone parts o di kaya'y mahalagang dokumento mula Pilipinas pabalik ng China. Kaliwaan daw ang babayaran ng magiging amo niya at wala pang bawas ng tax. Malaking halaga ang ibabayad sa kanya kada transaksyon. Mula 25,000 hanggang 100,000 pesos ang kanyang maaaring kitain. Sa umpisa ay nagkaroon ng pagdududa si Sally dahil napakalaki ng kikitain para sa napakasimpleng gawain. Ngunit dahil kababayan at kapwa taga Isabela din, ay nagtiwala si Sally kay Tita Kakayan. Panibagong trabaho. Taong 2008, pauwi na si Sally ng bansa. Sinasabing sa airport pa lang pabalik ng Pilipinas ay nagbigay na ng bag sa kanya si Tita Kakayan at inabutan agad siya ng down payment na 25,000 pesos. Mayroon daw susundo sa kanya sa airport sa Pilipinas. Babanggitin ang kanyang pangalan at babayaran siya kaagad in cash. Maayos na nakalusot sa airport si Sally at pagbalik sa Pilipinas ay mayroon nang sumundo sa kanya at binayaran siya ng halagang 25,000 pesos. Masaya ang naging muling pagkikita ni Sally at ng kanyang pamilya. Nang malaman ng kanyang asawa ay naging masama ang kutob nito sa trabahong inaalok kay Sally. Sa taong ito nagsimula na ang pagtatrabaho ni Sally kay Tita Kakayan. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa Pilipinas at China upang mag-deliver ng mga bag na hindi niya tinitingnan ang laman. Ang dahilan umano nito ay sinabi daw ni Tita Kakayan na maselan ang papadalhan nito at ayaw ng amo nila na makikialam ang taga-deliver sa nilalaman ng bag. Hindi na din naman nagreklamo si Sally dahil palaki ng palaki ang kanyang kinikita sa bawat patrabaho ni Tita Kakayan. Hanggang dumating ang Disyembre 2008, muli na namang kinontak ni Tita Kakayan si Sally para sa isang delivery. May ipapadalang bag kay Sally upang dalahin sa China. Isang walang laman na silver gray suitcase. Sinubukang pigilan ni Aryong ang asawa sapagkat masama talaga ang kanyang kutob sa mga ipinatatrabaho sa kanya ni Tita Kakayan na hindi niya din naman kilala ng personal. Nais ni Aryong na manatili na lamang si Sally sa Pilipinas dahil may kaunti na din naman silang naipon at maaari nang magtayo ng negosyo. Ngunit hindi makatanggi si Sally dahil nakapag-down payment na ang may-ari ng bag. Hanggang sa paghatid sa bus ay pinipigilan pa rin ni Aryong si Sally na nangako naman ito na ito na ang huli niyang pag-alis at mananatili na sa bansa sa kanyang pagbabalik bago ang bagong taon. Isang bagay na hindi nila akalain ay hindi na darating. Tumungo sa airport si Sally dala ang $500 na pocket money at isang cellphone na gagamitin niya upang kontakin ang isang individual na tinatawag lamang daw ni Tita Kakayan bilang boss. Ito daw ang kukuha ng luggage at siya ang mag-aabot ng malaking halaga kay Sally. Ika-24 ng Disyembre 2008. Walang aberya na nakalabas ng Pilipinas si Sally at lumapag sa Xiamen International Airport sa China. Hinarang siya ng mga opisyal doon at pinabuksan ang kanyang bag kasama na ang pinadadalang luggage ni Tita Kakayan na nilagyan ni Sally ng magagaang gamit niya upang mapanatili ang pagkabago nito. Kinalughog ang mga dalahin niya at sa laking gulat ni Sally ay naglabas ng 2 bagay na nakabalot sa itim na plastic bag ang opisyal mula sa isang tagong parte ng luggage. Nang buksan ito ay nakita nilang isang puti na malapulbos na bagay ang laman nito. Dito na hinuli ng mga otoridad si Sally, kinwestiyon at dinala sa kulungan. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad sa China ay napag-alaman nilang ang mga itim na plastic bag na nakuha sa luggage na daladala ni Sally ay mayroong laman na
isang iligal na gamot at mayroon itong timbang na 4.110 kg. Sa sinumpaang salaysay ni Sally, ikinuwento niya na nakilala niya si Mapet Cortez alias Tita Kakayan na kapwa niya taga Isabela nang nagtatrabaho pa siya sa Macau. Kinaibigan daw siya nito at inalok ng trabaho bilang isang messenger. Si Tita Kakayan daw ang nag-abot sa kanya ng luggage na hindi niya alam ay mayroon palang laman na iligal na bagay. Si Tita Kakayan ang nag-asikaso ng mga kinakailangan ni Sally upang makalipad papuntang China mula sa booking hanggang sa pamasahe. Sa Pilipinas naman ay nag-aalala na ng labi si Aryong. Hindi niya matawagan ang asawa kaya tinawagan niya ang numero ni Tita Kakayan na iniwan ni Sally. Ilang beses niya itong tinawagan hanggang sa sumagot na si Tita Kakayan. Nang malamang hindi makontakt si Sally ay bigla na lamang naputol ang linya at matapos nito ay hindi na makontakt si Tita Kakayan. Maging ang cellphone na di umano'y boss nito na ibinigay na cellphone kay Sally ay hindi na din makontakt. Inilagay sa kustodiya ng Bureau of Xiamen Customs si Sally. Dito ipinaalam sa kanya ng mga otoridad ng China ang kanyang naging pagkakasala. Dito niya unang sinalaysay na wala siyang alam at ginamit lamang siya ni Tita Kakayan. Hatol. Agad na nilitis ang kaso ni Sally. Binigyan siya ng legal at consular assistance ng Philippine Consulate General sa Xiamen. Nag-provide din ang korte ng English interpreter para sa hearing ng kanyang kaso sa Xiamen Municipal Intermediate People's Court noong ika-24 ng Hunyo 2009 at sa Fujian Provincial Higher People's Court noong ika-23 ng Oktubre 2009. Pinagbigyan din ang hiling ni Sally na magkaroon ng Filipino interpreter tuwing may hearing upang mas maintindihan niya ang paglilitis at makapagpaliwanag ng maayos at mabigyan ng pagkakataong madepensahan ang sarili. Ngunit, noong ika-16 ng Hulyo 2009, siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan siya ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng nakamamatay na iniksyon. Sa batas kasi ng China, kapag lumampas ka ng 50 gramo ng iligal na gamot gaya ng ipinasok ni Sally sa kanilang bansa, ay itinuturing ito bilang isang malaking paglabag sa kanilang batas na may kaparusahan na kamatayan. Ang ipinasok ni Sally ay mayroong bigat na mahigit 4 na kilo, labis na mas mabigat kaysa sa limitasyon na nakasaad sa kanilang batas. Patuloy naman ang gobyerno na sinubukang umapela sa desisyon ng China. Umaasa ang lahat na ikukonsidera ng bansa ang affidavit ni Sally na klarong sinamantala lamang ang pagiging mapagtiwala niya upang i-traffic ng isang illegal recruiter. Maging ang dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ay sumulat din ng 3 beses sa Pangulo ng China upang umapela para sa clemency. 2 taon ang lumipas at hindi pa rin nagbababa ang sentensya kay Sally pero hindi din ito nagbabago. Huling pagkikita. Opisyal na itinalaga ng gobyerno ng China ang hatol na kamatayan kay Sally sa ika-20 ng Pebrero 2011. Ngunit pinostpone nito matapos ang opisyal na pagbisita ng dating Vice Presidente Jejomar Binay sa China bilang representative ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa statement ni Vice President Binay ay sinabi niyang nirerespeto ng Pilipinas ang batas ng China at desisyon nito. Kasabay nito ay nagpasalamat din siya sa pagpostpone ng hatol. Marso 2011. Sinabi ng Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Liu Jianqiao sa mga reporter na pinalna ang desisyon ng korte sa China at gagawin din ito sooner or later. Ika-24 ng Marso, inanunsyo ng DFA o Department of Foreign Affairs na opisyal ng isasagawa ang hatol kay Sally Villanueva sa darating na ika-30 ng Marso 2011, Miyerkules. Kasabay din nito, ang 2 pang Pilipino na kapareho ng kaso ni Sally na sina Ramon Credo na nahulihan ng 4.4 kg noong ika-28 ng Disyembre 2008 at Elizabeth Batain na nahulihan ng 6.8 na ipinagbabawal na gamot noong ika-24 ng Mayo 2008. Sina Sally, Ramon Credo at Elizabeth Batain ay 3 lamang sa 200 Pilipinong nakakulong sa China. 72 sa mga ito na kagaya nila ay may hatol na kamatayan. Ika-30 ng Marso 2011, ayon sa timeline na inilabas ng DFA,
7:30 AM dumating ang mga kapamilya ni Sally Villanueva at Ramon Credo, kasama ang ilang opisyal ng Philippine Consulate General sa Xiamen Detention House. Binisita ng kani-kaniyang pamilya sina Sally Villanueva at Ramon Credo, kasama ang mga consulate officials sa magkahiwalay na visiting booth. Nakasuot noon si Sally ng green na sweater, puting pants at naka-rubber shoes. Nagulat si Sally nang makita ang kanyang amang si Peter, inang si Edith, at mga kapatid na sina Jason at Mylene. Ayon kay Jason, pagdating pa lamang po namin doon, pinipilit po namin nalakasan yung loob namin, pero nung nakita po namin siyang nakaposas, hindi po namin nakayanan, talagang bumigay po kami. Iyak po kaming lahat. Sa gulat daw ni Sally ay napatanong siya, bakit kayo nandito? Mamamatay na ba ako ngayon? Isang tanong na sabi ng kanyang ama sa mga reporter ay pinakamasakit daw dahil wala daw itong kaalam-alam na iyon na ang kanyang huling araw. Mas lalo silang nag-iyakan dahil mahirap sabihin ang katotohanan, lalo na at sa araw ding iyon gaganapin ang katapusan ni Sally. Puno ng luha, yakap at halik ang naging pagkikita ng pamilya. Hinanap ni Sally si Hilario at mga anak nila, ngunit ilang araw na itong nawawala. Ayon sa isang kamag-anak, nang mabalitaan nilang pinal na ang hatol kay Sally ay madalas na daw na naglalasing si Aryong at nagmamakaawang inosente ang kanyang asawa bago ito magtago. Sa kwento ng kapatid ni Sally na si Mylene, napakahigpit ng mga opisyal doon. Tinanggihan daw ng mga ito na magpasok sila ng cellphone upang matawagan ang asawa at mga anak ni Sally sa huling pagkakataon. Hindi din daw sila pinayagan na bigyan ng pagkain si Sally o kahit ang ostya na ibibigay sana ng pare ay hindi din pinayagan. Tanging ang rosaryo at novena booklet lamang ang pinayagan ng mga ito na maibigay kay Sally. Matapos ang mahaba at mahirap na eksplanasyon ni Mylene sa mga opisyal na ito ay mga religious items. Sa kabila nito ay nagawa pa umunong magbiro ni Sally. Sinabihan niya ang ina na ito ay nabawasan ng timbang at tumanda na makalipas ang mahigit 2 taon. Sinabihan din niya si Mylene na maging masaya dahil nakapunta siya ng China dahil sa kanya. Ngunit kung si Sally ay tanggap na ang kanyang kapalaran, tanging naisagot lamang ni Mylene sa kanyang biro na mas masaya ito kung uuwi silang magkasama. Sa bandang dulo ng kanilang pagkikita ay nagbigay ng kanyang mga huling habilin si Sally. Ayon kay Jason, ang mga huling habilin ni Sally ay puno ng mga salitang alagaan ang kanyang mga anak, makapagtapos ang mga ito ng pag-aaral at sila ay magtulungan. Marami pa daw sinasabi si Sally, ngunit hindi na sila nagkaintindihan dahil sa sobrang pag-iiyakan nila. Umiiyak po siya, sabi niya, ang dami niya pong bilin sa amin, yung iba hindi ko na nga po maintindihan dahil po sa iyak po kami ng iyak. Tapos ang dami pa po kasi nakapalibot sa aming mga pulis doon. Kaya po hindi namin, parang magulo na rin po yung utak po namin kanina. Tapos ang bili niya po sa amin, yung mga anak niya po, sana daw po makapag-aral at makapagtapos. Sabi po namin, gagawin namin ang lahat. Ang makabagbag damdaming tagpo na ito ay naganap na may rehas sa pagitan nila. Bagamat sila ay nakapagyakapan at nagkaroon ng pagkakataon na mahalikan si Sally, ito ay nahaharangan ng isang malaking mesa at rehas. Bukod dito ay nakaposa si Sally na nasabi noong siya ay nasa korte na hindi man lamang sila nakamayan dahil nakaposa siya. Kwento ni Jason, nandun po kami sa loob ng court. Sabi niya po, hindi man lang siya nakakamay sa amin dahil nakaposas yung kamay niya. Dinasala ng pare si Sally sa huling beses. Humingi siya ng tawad sa kung anumang kasalanan ang kanyang nagawa, ngunit iginiit na siya ay biktima lamang. Matapos ang 1 oras ay kinuha na ng mga opisyal si Sally. Mula sa detention house ay dinala ang pamilya Ordinario at Credo sa Intermediate People's Court kung saan ginanap ang promulgation ng kaso nila Sally at Ramon Credo. Sa kwento ni Mylene, unang binasahan si Ramon Credo bago si Sally. Nakikita niyang pinipilit na doong huwag umiyak habang pinakikinggang mabuti ang promulgation na idinideklarang siya ay guilty sa trafficking at paparusahan ng kamatayan. Sa katapusan ng pagbasa ay tinanong si Sally kung naintindihan niya ba ang hatol na binasa sa kanya sa lengguwaheng Ingles.
Sumagot naman si Sally ng yes. Pinapirmahan sa kanya ang binasang dokumento. Dito ay tinanggal daw ng katabi niyang guard ang posas ni Sally upang makapirma ito at matapos pumirma ay ibinalik agad ang kanyang posas. Ito na ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay ang kanyang ate Sally. 10:40 AM, sinala na si Sally sa kwarto kung saan ipapataw na ang kanyang kaparusahan. Unang tinapos si Ramon Credo na nooy 42 taong gulang lamang. Ang sumunod ay si Sally na 32 taong gulang. Ang ikatlong Pilipino naman na si Elizabeth Batain, 38 taong gulang, ay binisita ng kanyang pamilya kasama ang ilang opisyal ng Philippine Consulate sa Shenzhen Detention House. 1 oras lamang din ang ibinigay sa kanyang pamilya upang kitain siya. 11:18 AM ay isinagawa ang parusa kay Batain. 12 PM. Pumunta ang pamilya ni Sally at mga opisyal ng Philippine Consulate upang makita ang katawan ni Sally na nakabalot na ng itim na plastic. Maitim na daw nito ang kanyang bala. 1:50 PM ibinigay ang sertipiko ng kamatayan ni Sally sa mga opisyal ng Philippine Consulate General. At ang mga pasaporte at iba pang personal na kagamitang naiwan niya ay ibinigay naman sa kanyang pamilya bago tumungo ang mga ito sa airport upang bumiyahe pabalik ng Pilipinas. Aabutin pa ng 1 linggo bago makumpleto ang proseso ng pag-uwi ng mga labi ni Sally pabalik ng Pilipinas. Isang mahigpit na bili ni Sally ang makauwi ang kanyang katawan sa Isabela, kwento ng kanyang ama. Iyon nga ang request niya na kahit siya ay basta makauwi lang naman sa bahay niya. Dahil sinabi niya, ako na aniya ang angel niyo. Total, may kapalit naman na ako, andun yung 2 apo mo. Sila ng kapalit ko. Basta kailangan makauwi ako sa bahay ko kahit patay na ako. Yan lang ang sabi niya sa akin. Pagbalik sa bansa ay halos hindi makakain ang pamilya ni Sally. Nagtali sila ng puting tela sa kanilang ulo, tanda ng kanilang pagluluksa. Labis-labis ang pagtangis ng ina ni Sally. Sinisisi ang gobyerno ng Pilipinas at China na pinatay umano si Sally nang walang kalaban-laban at ginawang parang hayop. Ang huling liham ni Sally para sa kanyang pamilya ay ipinakita ng kanyang ama sa media. Dinikta ito ni Sally kay Maylene dahil sa sobrang panginginig ng kamay ay hindi siya makapagsulat. Nakasaad dito, I'm Sally O. Villanueva. Entrust my 2 children and my house for them to take care of all of this. I'm giving them my authorization to handle of my children and to live in my house and continue what I started. I want my mother to do all of this for me. They can stay and live in my house and look after my children. Princess, take care. I love you. Lexbert, take care. I love you. Aryong, take care of our kids. No matter what happens, I love you forever. Ayon sa mga magulang ni Sally, ay kailangang isulat ito sa Ingles dahil hindi agad ito maaaprubahan ng Chinese court kapag ito ay isinulat sa Tagalog. At dahil sa kahigpitan doon, ay hindi na rin ito napahaba pa ni Sally. Ang mensahe ng Malacanang ukol sa 3 kinitil sa China ay ipinadaan kay Abigail Valte, Deputy Presidential Spokesperson. Anya, our government had taken every available opportunity to appeal to the authorities of China for clemency in their cases, to which the Chinese government responded with the postponement of the execution. In the end, however, the sentence was imposed. Ika-3 ng Abril 2011, nagpakita na ang asawa ni Sally na si Hilarion sa kanilang tahanan sa Isabela. Aniya, nang mahuli si Sally noong 2008 ay naging abala siya sa pagtatrabaho bilang driver upang maiwasang makarinig ng anuman ukol dito. At nang makumpirma ang araw na papatay ang kanyang asawa, ay hindi na niya kinaya at nagtago na lamang upang hindi na marinig ang anuman ukol dito. Sinabi niya ring ginawa niya ito upang protektahan ang kanyang mga anak mula sa mga lalaking naghahanap sa kanya na pinagsususpetsahan niyang mga miyembro ng sindikato na nambiktima sa kanyang asawa. Ngayon daw na wala na si Sally, ay kailangan niya nang kaharapin ang katotohanan at tanggapin ang nangyari at ihanda ang sarili para sa burol ng kanyang asawa. Ika-6 ng Abril 2011, dumating sa Pilipinas ang mga labi ni Sally. Una itong dinala sa bahay ng kanyang mga magulang sa Batasan Hills sa Quezon City. 2 araw ito na natili doon bago iuwi sa Isabela para naman sa lamay doon. Inilagay pa nila sa loob ng ataol ni Sally ang isang chicharon at cornic na paborito nitong chichirya. Sinubukan nilang bigyan nito si Sally noong araw na magkita sila sa China, ngunit hindi pinayagan ng mga gwardya doon. Masama ang loob ng pamilya kay nooy Senate Majority
leader Vicente Soto III para sa pagkwestiyon nito sa suportang ibinibigay ng gobyerno sa tatlong nagkasala. Sinabi umano niya na, "So what are we saying here? And what are we doing? When we do media reports, it is actually insulting the real OFWs. There are millions of OFWs all over the world who are not corrupted. Not all OFWs accept the incentives offered by syndicates. These three whom our government is helping are not OFWs at all." Dagdag niya pa, "They went there as couriers. They were there as traffickers. They do not have any records with the POEA, OWA, DOLE, that they were under contract to go to China for work." Ito din ang araw ng graduation ng panganay na anak ni Sally na si Princess Joy sa elementarya bilang salutatorian. Naisa na niyang ang ina ang magsabit ng kanyang medalya, ngunit naiintindihan niyang sigurado siya na ito din ang gusto ng kanyang ina. Ika-14 ng Abril 2011 ay inihatid na si Sally sa kanyang huling hantungan sa Tupac Cemetery sa Jones, Isabela. Tita Kakaya. Si Tita Kakaya naman, ang sinasabing recruiter ni Sally ay hinahanap na ng NBI. Kusa siyang sumuko matapos ang ilang araw sa pagkakakitil kay Sally sa China dahil sa mga natatanggap na banta sa buhay. Nais niyang humingi ng proteksyon sa NBI. Sinampahan siya ng kasong large-scale illegal recruitment at paglabag sa Anti-Trafficking Persons Act of 2008. Sinasabing 3 pang nabiktima ni Tita Kakayan ang nagreklamo sa NBI. Pinabulaan na naman ni Tita Kakayan ang mga aligasyon sa kanya at sinabing ibang tao ang kanilang inirereklamo. Oktubre 2018 ay hinatulan si Tita Kakayan ng hanggang 12 taong pagkakakulong. Inutusan din siyang bayaran ang pamilya ni Sally ng multang nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Sally Ordinario Villanueva? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.